I don't need to apologize for what I did. Ang mariing pahayag ni Vice Ganda matapos sabihin na magsusorry siya sa isa sa mga contestant ng Especially For You. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, wag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Sa episode ngayong araw ng It's a Showtime, naglabas ng pahayag si Vice Ganda kaugnay na nangyaring episode ng Especially For You noong May 31. Dito, sinaway nga niya at pinagsabihan si Axel matapos tangkain nitong halikan si Christine ang searchin noong araw na iyon. Ayon kay Vice Ganda, binabawi niya na ang nauna niyang tweet kung saan sinabi niyang manghihingi siya ng paumanhin kay Axel. Nakapanayam daw nila umano si Christine at ibinahagi nito ang totoong nararamdaman. Base sa mga usapang naganap sa mga staff, management at mga psychologists ng Showtime, napagkasundoan nilang tama ang kanilang naging aksyon. Narito ang ilang bahagi ng pahayag ni Vice. I said, I will say an apology, ngunit bago ko yun gawin dito sa Showtime, ay nag-usap-usap kami ng staff, ng aming management, ng aming unit head, ng aming producers, at kaming mga hosts, at pinag-aralan namin ang mga nangyari. Kasama na rin ang mga psychologists ng Showtime at nakausap po namin muli si Christine at Axel. At dahil po doon, binabawi ko po ang tinweet kong na I will say an apology because I don't need to apologize for what I did. Ito ang aking paniniwala at paniniwala rin namin na hindi namin kailangan mag-apologize because what we did was right. Again, nakausap namin sila at si Christine base doon sa TikTok video at sinabi niyang hindi siya na-off and it was okay, pero nakausap ulit namin siya ng aming staff, producers at mga psychologists. Inamin niya talaga namang na-off siya. Meron siyang naramdaman na hindi siya komportable sa ginawa ng cert ng contestant. Meron siyang dahilan kung bakit sinabi niya yun sa TikTok na hindi na rin namin isi-share. Sinabi rin ni Vice Ganda na karapatan ng isang babae na tanggihan o ipahayag ang kanyang pag-alma kung hindi siya komportable sa mga kilos ng iba sa kanya, kahit na ito ay sa paraan ng paghawak, paghalik, pagyakap o kahit simpleng pagtapik lang. Ayon sa kanya, ang babae ay may karapatang tumanggi at ipahayag ang kanyang pag-ayaw. Binanggit niya na ang kanilang nakita noong araw na iyon ay si Christine ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya o pag-alma na kung kaya't kinall out nila si Axel. Iginiit pa ni Vice Ganda na tungkulin nila ito at kung may mga boundaries man di umano na nilalabag sa kanilang programa at hindi nila inaksyonan, sila naman daw ang dapat na i-call out. Binigyang diin niya na ang karapatan ng isang babae na umayaw sa kilos ng iba ay hindi nakabatay sa kanyang hitsura kung siya man ay maganda o hindi, kundi sa kanyang pakiramdam kung siya ba ay komportable o hindi sa mga kilos ng ibang taong kaharap niya. Inulit niya na a no is a no at consent is a must. Sa huli, nanawagan si Vice Ganda at ang mga host ng It's Showtime na tigilan na ang pangbabash kay Axel at Christine. Siniguro niya na patuloy na susuportahan ng programa ang dalawang ito hanggang sa kanilang malampasan ang hamon na ito. Payo rin niya sa dalawa na magpahinga muna sa kanilang social media. Sa mga nagsasabi naman na double standard si Vice Ganda dahil sa paghahambing sa trato sa dalawang contestant ng Especially For You, ito ang aking opinyon. Hindi ito fair kay Vice Ganda dahil nga ang pagpuna niya sa mga contestant at ang hindi pagpuna ay batay lamang sa reaksyon ng dalawang searchee. Bago ipalabas ang guesting ni na Christine at Axel, may isang contestant na bumeso sa searchee nang walang abiso, ngunit hindi ito naging issue kay Vice Ganda. Ito kasi ay winelcome naman at komportable naman ang nasabing searchee sa ginawang aksyon ng contestant. Pero kabaliktaran nga ito sa naging case nila Christine at Axel.
Tama rin si Vice na mali ang ang i-bash natin si Christine dahil hindi naman hitsura ng isang babae ang basihan para nga umayaw siya o tumanggi sa mga ganitong sitwasyon. At wala tayong karapatan na husgahan kasi nga kung huhusgahan natin si Christine, ibig sabihin noon ay may double standard din tayo kagaya ng pinupukol natin sa ginawa o gawain ni Vice Ganda. Ito naman ang hati-hating reaksyon o opinyon ng madlang people patungkol sa issue na ito. Komento ni David Con Monserrate Rivero, tama, you don't need to apologize, meme. Kahit ako, ganun din gagawin ko. Ewan ko sa mga nagtatanggol kay Boy kung bakit ganun sila. Ang hirap magmalasakit ngayon, ikaw pa nagiging masama. Kaya marami ngayong apathetic kasi mas pinili na lang manahimik kaysa tumulong. Naalala ko yung sabi ni Jane De Leon na ang pinakamalaking kasalanan ay kapag may kakayahan kang tumulong pero wala kang ginawa. Dagdag naman na komento ni Jericho Villahermosa Niemes II, still disrespectful to the side of guy saying na umalis ka, baka matadyakan kita on air. Not against to Meme Vice but bro, below the belt na iyon and I think hindi yun basihan para sabihan mo yung tao ng ganun. Saad naman ni Leonard Akaymat, pero may tamang paraan ng pagkorek sa tao. Mali man ang nagawa niya. You can approach them offline then give your feedback or comment after nyo makausap yung tao. Mas maganda kasi, mas malinaw na on the spot yung issue. Like that, nagbigay na ng statement yung babae tapos biglang babaguhin. Her words are no longer believable. Sabi naman ni Bullet Timbreza Olivar Jr., again, I stand correct to what I commented regarding sa naging issue. Dami rin kasing nangaaway sa akin porket bakit daw ako pumapanig sa pag-call out ni Mama o ni Mema Vice Ganda. Wala naman talagang mali sa pag-call out dahil talaga namang kitang-kita kung paano umalma yung searcher nung akmang lalapit na yung mukha niya sa kanya. This is not about pagpogi, okay? Pag medyo hindi, pogi, hindi okay. Take time to rewatch some past episode na may mga bumebeso o nakikipagkamay pero comfortable naman yung babae. Kapag hindi, nalalaman naman agad. Para sa iba, mali ang ginawa ni Meme Vice pero it is more agreeable na mas concerned siya pakanan ng dalawa or both din naman nilang dalawa. It doesn't mean pamamahiya at all. More power, it's showtime. Sabi naman ni Karen Christine, ako napanood ko buong segment kahit sa TV lang and same kami ng initial reaction. Kung napanood niyo lahat ng hosts, audience at si girl mismo nag-react. Publicly ginawa so need din i-call out immediately. Isipin mo, kapatid mong babae or anak mo yung girl, ano kaya reaction mo? Masakit lang din sa part ni Guy kasi napahiya siya in public. Lesson learned and awareness rin yan sa lahat. Sabi naman ni Shirley De La Cruz Casag, kahit ako napasigaw, paghawak ni Axel kasi sa kamay ni girl, sabay hila at hahalik. Kabaliktaran naman sa sinabi na tinapik. Ewan ko pero halos lahat ng audience ganun din ang reaksyon. Sabi naman ni at Joms Santo Domingo 482, it's not wrong to call out someone if may nakitang mali, but there's a way to call out someone without humiliation. I think ang mali is na call out si Axel to the point na nagmukha siyang nabully sa show. And I'm pretty sure wala siyang intensyon na masama kay girl, nabigla lang si girl kaya ganun ang reaksyon. And there you have it mga ka-trenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din po ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. See you on my next one. Paalam!